Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, nandito ako sa sentro ng Macau. Papakita ko sa inyo yung mga 5 street food na kakainin ko dito sa Macau na madalas pinupuntahan ako. So ngayon nandito ako malapit sa St. Paul, dito sa mismong pinupuntahan ng mga turista. So samahan nyo ako guys, pero bago lahat, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking i-upload. Nandito ako guys sa harap ng Singlay. Ito yung restaurant na nagbibenta ng pork chop bun. Ito guys yung aking in-order na pork chop bun dito sa Singlay. So ayan, ito may butter. Ito yung kanilang crunchy na pork chop bun. Pati yung kanilang bun guys, pati yung kanilang tinapay, crunchy siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Masarap. Let's try. Ang sarap. Napaka-crunchy yung bun. Tingnan nyo guys, oh. Juicy siya. So, yung Singlay guys ay nandito lang malapit sa sentro ng Macau, dito sa may palengke ng San Malo. So, kapag gusto niyo puntahan, malapit siya sa Central Hotel, sa likod ng Central Hotel. So, para matikman niyo yung pork chop bun ng Macau. So, dumpling naman yung aking kakainin. Dito lang ito malapit sa sentro, malapit sa Senado Square. So, nandito ako guys malapit sa palengke ng San Malo. So, ito yung mga building dito sa harap. Nakita yung Lisboa. So, kung pupunta kayo dito sa Macau, maraming makakainan ng street food dito. So, ayun guys, ngayon napupuntahan ko ay yung dumpling. Kakain ako ng dumpling. So, ipapakita ko sa inyo kung saan makakabili ng fried dumpling dito sa sentro ng Macau, dito sa may Senado Square. So, itong way na to guys ay papunta ng Broken Church, iconic landmark ng Macau, Ruin of St. Paul. So, ito guys, yung papunta ng Ruin of St. Paul. So, dito sa kanto na to, may nagtitinda ng fried dumpling. So, ito yung fried dumpling dito sa malapit sa Ruin of St. Paul. So, ayan, nandyan yung kanilang presyo sa taas. So, bibili ako guys ng fried dumpling. So, ito yung aking fried dumpling. Oh, okay. Ito yung aking fried dumpling na binili. Yan. So, maglalagay ako ng suka. Pamimili ako dito. Ito ay chili oil. Saka ito ay vinegar. Ito vinegar din. So, lalagyan ko siya ng chili oil. Wow. Look. Tingnan nyo guys, oh. Saka itong So ayan guys, ganyan nila ginagawa yung pagpiprito ng dumpling.
go, try natin. So kapag pumunta kayo guys sa Macau, itry nyo tong dumpling. Fried dumpling. Dito lang to malapit sa Ruin of St. Paul. Yan naman guys, oh. Medyo sunog yung ilalim niya. Ang sarap nito. Crunchy yung ilalim. Pork dumpling. Fried dumpling. Dito ay $20 yung aking $20 yung in-order ko. 8 pieces na fried dumpling. So $10 nila, mayroon kayong 4 na dumpling. Ang sarap. So yung 4 na piraso, busog na kayo. Ayan o. Ito yung pang-4 na subo. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought Dito sa kanto guys, may nag-aalok ng kanilang mga pagkain. So ito, nagbibigay siya. So gusto ko i-try yung waffle na may ice cream. Matcha, waffle with matcha ice cream. So nandun daw siya. Try ko kung anong lasa ng kanilang waffle with ice cream. Ito. So ito siya guys, oh. So ito guys yung binigay sa akin kanina. So ito yung aking orderin. Waffle siya na may ice cream. Matcha ice cream. So makikita nyo, so namimigay ng parang coupon doon sa labas. So kapag ice cream naman, $28 yung nasa cone ice cream. Ang daming tao dito guys. Ang tagal maghintay. Ang ganda no, ang daming tao. Oh, bale. So, ito guys. Ito guys yung aking in-order. Kaya lang tagal maghintay ng oras, halos 1 oras. Wow, napakaganda nung kanilang ng pagkakagawa. So, try natin kainin. Wow. Matcha. Sarap. Sarap ng matcha. Wow. Itong apple. Sarap ng apple. Ito guys yung Broken Church o yung St. Paul. Ito yung sikat na landmark, iconic landmark ng Macau. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. So ayan guys, nandito ako ngayon sa harap ng St. Paul Church. So ayan, nasa likuran ko. So ngayon guys, pupunta ako sa Taipa Village para
pakita sa inyo kung ano yung mga street food na pwedeng bilihin doon sa Taypa Village. So ngayon nandito na ako sa Taypa Village. So galing ako ng San Malo kanina, ng sentro ng Macau. Tapos sumakay lang ako ng bus. Bus 33 papunta dito sa Taypa Village. Pagdating nyo dito sa may Taypa Village sa Roa de Conha, bumaba na kayo at ito na yung makikita ninyo. So maraming tao dito. Itong Taypa Village ay para ding sentro ng Macau doon sa San Malo. Lahat nung nandun sa San Malo, meron din dito. So kung gusto nyo mga souvenir, mga pasalubong, meron din dito. Gusto nyo street food, marami rin dito sa Taypa Village. So tara guys, ipapakita ko pa sa inyo at kakain ulit ako ng mga street food na nandito sa Taypa Village. Bibili ako ng beef opal dito sa tindahan na to. So mahaba yung pila, simula doon hanggang doon sa dulo. So pipila ako, ang daming bumibili. Ganyan o. Ayun yung in-order ko. Oo. Okay. So ayan guys oh. Ang daming tao ngayon. So ayan guys oh. Beef, ano to, isaw. Yung isaw. Sarap, malambot. Para na siyang natutunaw. Pagka nginunguya. Ganyan. Tapos ito ay radish, may kasama siyang radish. Ito yung litid ng baka. Yan nyo guys oh, gumagalaw-galaw oh. Sobrang lambot. Ito naman yung tuwalya ng baka. Sarap. 60 MOP ito guys. Yung ganito kalaking lagayan, 60 MOP. Ayan. So ayan guys oh. Lambot oh. Wow. So kung pupunta kayo dito guys sa Taypa Village, pwede kayo sumakay ng number 22 na bus. Kung nandun kayo manggagaling sa may Isboa, 22, 11, at saka yung 33 na bus. Pero kung doon kayo manggagaling mismo sa San Malo, yung pinakasentro ng Macau, 33 at saka 11 dumadaan dito. So ayan o. Sakto lang yung anghang, hindi siya maalat. Sakto lang yung timpla. Kaya pala pinipilahan yung ano na yan, tindahan ng beef opal. Kasi masarap. So nandito ako sa my Lord's Stove. Ipapakita ko sa inyo yung haba ng pila. So ito yung pila. So hanggang dito. Ito yung Lord's Stove. Lord's Stove Bakery. Kailan na? Taka. Oh, okay. Oh, bye bye. Okay, kaoresan. Bye bye. Bye bye. So ito guys yung aking binili.
Portuguese tart. So yung Lord's to ang sikat na bakery pagdating sa Portuguese egg tart dito sa Macau. So nag-open sila noong 1989. So hanggang ngayon ay mayroong Lord's to Bakery. So ang mga baker nila, ang gumagawa ng kanilang egg tart ay Pilipino. Ito. Okay, tignan nyo guys. Ang ganda ng crush niya, oh. Malutong. Tapos creamy yung ano niya, palaman. Grabe. The best, ang sarap. Hindi siya sobrang tamis. Ang ganda, oh. Wow. Napaka-creamy niya. So, $11 isang peraso ng egg tart. So ayan guys, so ito yung Taipa Village. So mayroong Nike shop dyan sa unahan. Pagka kayo ay nagtutour, kaya gusto niyong bumili ng Nike, mga sapatos at saka damit, mura lang dyan. So dito, dire-diretso nyo lang. Dito marami mga street food eh. Kaya katulad nyo, no? Meron din dito pagbilihan ng ano, mga pasalubong. Andun yung mga bilihan ng pasalubong. Kuy K. Oh, sorry. Katulad din dun sa San Malo, di sa Mesinati Square. Kuy K. Daming namimili. Dito sa kabila meron din. Choi Heung Yin. Ang dami, oh. Parehas din yan guys. Dito sa Koi K meron din silang egg tart. Pero mas masarap yung doon sa Lord's to. So Portuguese egg tart, $10. Yan, chocolate cookies Portuguese egg tart, $15. So yan. So ayun guys, tatapusin ko na yung aking video at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at panonood na aking mga video. At kung nagustuhan mo ito aking video at hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ang aking i-upload.